Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Swimming with the fishes, follow them to school. Riding on a seahorse, that would be so cool. Diving with the dolphins, splashing in the waves, exploring in the coral and the pirate caves. Underneath the ocean, there's a world of deeper sea. Down, 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 down. So come with me. Under the sea, yeah, we could be. Isang araw, mayroong mga batang isdang naninirahan sa isang malawak na karagatan. Sila ay sina Milky, Sharky, Dolphy, Lapi-Lapi, at si Butiti. Kasalukuyang nag-aaral ang mga batang isda sa isang paaralan sa kailaliman ng dagat. Sila ay magagandang uri ng isda maliban sa isa, si Butiti. Guys, alam niyo ba, sabi ng kauri ko na ako raw ang pinaka-cute na nilang sa buong karagatan. Sabi ng mama ko, kami raw ang may pinakamagandang kutis sa buong karagatan. Wala yung ganda niyo sa akin. Sabi ni Papa, kami raw ang tinuturing na national fish sa Philippines. Ang bongga, di ba? Oops. Magsitigil na kayong tatlo. Hindi mapapantayan ng ganda niyo ang katapangan namin. Ikaw, Butiti, ba't ang tahimik mo? Wala ka bang may pagmamalaki? Wala. Mahahaha! Kawawang Butiti, walang may pagmamalaki. Mwahahaha. Maya-maya ay dumating ang kanilang guro na si Madam Kabebe. Magandang umaga mga bata. Nagagalak akong makita kayong muli. Ngayong unang araw ng ating klase, ipapaalala ko lang muli na huwag kayong tutungo doon sa pinagbabawal na lugar. Kung tutungo kayo doon, maaaring hindi na kayo makakabalik pang muli. Oh, nakakatakot na naman. Matapos magpaalala ng kanilang guro, ay nagsimula na itong magturo. Nang matapos ng kanilang klase, pinauwi na silang lahat. At sa pag-uwi ni Butiti sa kanilang bahay, ay agad siyang tumungo sa kanyang ama. Oh, anak. Kumusta ang iyong pagpasok sa paaralan? Yun nga tay, parang medyo hindi okay. Oh, bakit naman? Paano ba naman tay? Parang hindi ako nakakasabay sa kanila. Parang ang sososyal nila tay. Kanina nga, nagpatulpugan sila kung ano ang mayroon sila. Kaya nung pagdating sa akin, wala akong may pagmalaki. Paano ba naman? Ang hirap natin. Tapos ang pangit pa ng itsura ko. Anak, huwag kang mag-alala. Hindi basihan ang pagiging tunay na isda ang ating itsura. Kahit marami ang wala tayo na mayroon sila, ang higit na importante ay ang kagandahan ng ating asal. Tandaan mo anak, walang makakatalo sa pagiging mabait at maganda ang ugali. Tama ka, tay. Kaya kahit magkaiba kami, mag-aaral ako ng mabuti upang giginhawa ang buhay natin, tay. Tama yan anak. Kinabukasan, dahil walang pasok, gusto ng mga batang isda na maglaro. Halina kayo. Oh, nandito na kami. Saan ba tayo maglalaro? Doon tayo maglaro sa sinabi ni Ma'am. Mukhang nakaka-thrill maglaro doon. Oo nga, mukhang masaya doon. Hindi naman ata totoo yung pinagsasabi ni Ma'am. Di ba bawal doon? Baka magalit si ma'am kapag pupunta tayo doon.
Di huwag kang sumama. Ble! Tumungo ang mga bata doon sa ipinagbabawal na lugar. Ayaw sana sumama ni Butiti, ngunit nag-aalala siya sa kanyang mga kaibigan. Nang marating nila ang nasabing lugar, ay agad silang naglaro. Milky, ikaw ang taya. Hanapin mo kami. Oo ba? Ang dali niya lang kaya hanapin. Hindi na malaya ni Milky na mayroon palang mangingisda sa itaas niya. Makukuha na sana si Milky, ngunit... Milky! Alis! Dali-daling tinulak ni Butiti si Milky upang makalayo sa mangingisda. Dahil dito, siya ang nahuli ng mga mangingisda. Butiti! Milky! Okay ka lang ba? Oo, okay lang ako. Pero, paano na si Butiti? Pero, dahil sa itsura ni Butiti, ay agad-agad siyang binalik ng mangingisda sa dagat. Butiti! Buhay ka! Butiti, maraming salamat sa iyo. Kung hindi mo ako tinulak, baka hindi na ako makakauwi sa amin. Wala nga naman, Milky. Umalis na tayong lahat dito. Baka maabutan ulit tayo ng mangingisda. Butiti, alam ko na kung ano ang may pagmamalaki mo. Isa kang mabuti at tapat na kaibigan, Butiti. Oo nga, Butiti! Mula noon ay naging matalik na magkakaibigan sina Milky, Sharky, Dolphy, Lapi-Lapi at Butiti. Hindi na rin sila bumalik doon sa ipinagbabawal na lugar.